Hello guys, welcome to my channel once again. Another extraordinary creative artist to be interviewed. Are you ready to learn more about comic books and animation? Then let us find out his wonderful experiences. Let's go! Para di tayo malito, when people say cartoon, they say sometimes mean animation and vice versa. Animation are videos and they usually incorporate sound. This means they have the power to do all a comic does and potentially be even more immersive. Ang comic illustrations naman ay also known as storyboards. Comics are a type of illustrations that differs from a cartoons depending on a kind of presentation. Now, para lubos maintindihan, kilalanin muna natin ang guest at alamin ang kanyang karanasan sa lokal na comics illustrations at lalo na sa animation industry. Tara, tunghayan na natin ang ating bida na walang iba kundi si Jerry Pox Santiago. Napansin ko, Jerry, since comics days natin, lagi kong nakikita ang box together with your name. Yeah. Is it an alias? Yes, alias talaga siya. Yun yung ginamit sa aking pangalan nung father ko. Kasi nagkaroon kami ng parang canteen or small restaurant sa province. Pinangalan nila sa akin na Jerry Pox. At sinabi naman nila na swerte daw sa kanila ako nung lumabas ako, kasi nga dahil handicap ako, ginamitan nila ako ng Jerry Pox. From Jerry, dinagdagan nila ng Pox. Ano yung Pox? Ito yung Ilocano term for putol. Yes. Kasi nga wala akong isang kamay, kaya so from that, yung putol kasi Tagalog ng putol, pero ang Ilocano kasi ng putol, pukol. Pukol. Yeah, oo. Kaya ginamit, kaya sinort nila ng Pox. Jerry Pox. Okay, kaya yung, since lucky yung sa akin yung name na yon, ginamit ko na rin siya sa comics. At known ako sa amin, sa province namin, pag sinabi mong Jerry Pox, okay, ito yung comics illustrator. Alam. Yung walang kamay, yung isang kamay lang. So, tumatak na sa kanila. Tumatak sa kanila, yeah. Yes, so currently, medyo lumayo muna ako wala muna ako sa animation industry. So right now, nasa teaching side muna ako ngayon. So, nagtuturo ako sa Academy, college, and senior high. Pero, yes, animation yung tinuturo ko. All about animation. And sometimes, ini-invite din ako ng Ton City para, sa mga seminar, yung mga gustong mga new, mga beginners or mga interested na register sa kanila for training. Yeah, so nagtitrain din ako sa Ton City Academy at the same time. So right now, dyan muna ako, occupy muna yung time ko sa mga ganyang trabaho. Jerry, I want to hear about your humble beginnings. From your grade school to high school, or how many siblings do you have, at pang ilang ka sa magkakapatid? Okay. Well, I came from, a very simple family, from Nueva Ecija. 7 siblings and I am the youngest. I remember nung bata ako, mahilig akong magbasa ng comics. Siguro yun yung naging influence ko, kaya nakadagdag sa inspiration ko, kaya natuto ako siguro mag-drawing kasi that time naalala ko yung comics natin nag-aarkila ka pa di ba? Nag-aarkila ka pa. So, pag dumating yung comics na sa umaga, nakapila na ako nun doon. Nag-aantay ako.
I remember 25 centavos yung ganun, yung renta ng comics. So, mga binabasa ko, lahat yata ng comics talagang binabasa ko siya. So, from there on, parang nagkaroon ako ng motivation for that pagbabasa, na parang lalo ako nagka-interest mag-drawing. I remember yung namin na, yung wall namin, puro drawing ng mga uling yan. Kasi nga, dinadrawing ako lagi. And naalala ko, ang favorite kong dinadrawing noon, okay, 3 na to, yung pritong manok. Ewan ko, parang gustong-gusto ko mag-drawing doon ng mga fried legs. Yun yung gustong-gusto ko. And until yun nga, na sa akin yung comics, then pumasok yung idea ko na, okay, gusto ko paglaki ko, gusto kong magtrabaho dito. Kailan mo naramdaman itong natural ability mo? Kasi, di ba, ang positive feedback kasi ng tao, ang normal na compliment kasi nila is your performance. At nakikita nila yung expertise mo in that area. Yeah. Naramdaman mo na ba to sa iyong at your young age? Yes, ako naniniwala ako na inborn yung mga talent na to. May mga cases na late na di-discover. Yes. Okay? Merong yung pagdating niya sa ganitong age saka lang lumalabas. Pero in my case, alam kong bata pa lang ako, alam kong marunong na akong mag-drawing. Now, paano ko nasabing marunong? Kasi sa mga classmates ko, ako yung marunong, ako yung pinagdodrawing ng teacher, kaya alam kong marunong ako mag-drawing kasi doon ko na-compare nung time na yon. Nararamdaman mo na? Yan, nararamdaman ko, ay, marunong ako mag-drawing. Okay, kaya lalo kong kanyan yung pinorso. Have you ever been bullied? If so, how did you handle it? Okay. Siguro nung bata ako, nakaramdam ako yung, syempre yung since bata, di ba? Tinutokso ka. Okay. Pero, siguro thank God, kasi yung mga magulang ko naman, You're supportive. Supportive sila sa akin, although may mga tumutokso, pero hindi ko tinake yun na against me. Bagkus naging kung pa nga yan naging strength ko pa yun para, ano man ngayon kung wala akong kamay, nakakapag-drawing naman ako. Ano yung talent mo Binigyan ako kaligat ng talent, okay. Although, growing up, nung high school, okay pa. Kasi, andun pa rin yung feeling na, parang, may binigay sa akin, may kapalit yun Pero nung nag-college ako, doon ako nakaramdam ng insecurities. Kasi, honestly, kasi parang, nahiya na ako. Doon lang ako nagkaroon, hindi dahil sa ibang tao, kundi sa akin sa sarili ko na, nakikita nila. Which is normal naman siguro. I don't know, pero, siguro may kung ka na yung nahiya ka na din, binata ka na, parang nahiya ka na, medyo pagka may crush ka siguro, nahiya ka na malaman na, na wala kang kamay, gano'n na. So yun yung struggle ko nung college na yun. Doon medyo nagkaroon ako ng na-intimidate ako or parang nahiya ako. Pero nung nakapagtrabaho naman na ako at nakita ko parang supportive yung mga katrabaho ko sa industry, sa comics na, hindi, ang ganda nga ng kanya. Yung mga encouragement nila, imagine, kulang yung kamay mo, and yet nakakapag-drawing ka. At yun, gamit ko ngayon na sinasabi ko sa mga student ko na okay, wag kayong makang sa kamay ko, although ganito yung kamay, pero wag yung hindi pwedeng isipin niya na maging hadlang para mahiya kayo kasi may binigay sa inyo si God naman gift yan Correct. Okay. Siguro kung hindi ako siguro kung kumpleto siguro yung kamay ko, hindi siguro ako makakapag-focus dun sa gusto ko na dahil wala akong kamay that time. Okay, na-divert yung attention ko sa pagdodrawing. Okay, so dun ko siguro nahasa. Saka dun sa mga nanunukso, we just need to avoid engaging in emotional outbursts. Or retaliating against the bully, di ba? So, as this can escalate the situation, kumbaga, hindi na kailangan. Never. Na sila. Never akong talaga. Never kong tinake yun against me. Never talaga.
Yun nga lang, yung saka lang yung pagbibinata mo, doon ko lang doon lang ako nakaramdam ng insecurities. Mapunta tayo ng comics, ha? Anong taong ka nga pa pumasok ng comics? I believe 88. Imagine, 1988. Yeah, pero barely beginner. So siguro naging quad lang ako yung full-time or medyo nakilala ako ng mga editor siguro 90. Yan, natatandaan ko 90 yan. Kasi doon na ako nagkaroon ng mga series. Yun. Yeah. And pinagko-cover na rin ako. So, can you tell us kung paano ka natuto at kung sino yung mga naging references mo? Okay. Noong time na college ako, fine arts kasi yung kinuha ko sa UST, sa nag-aaral ako. Since meron akong may pangarap ako na gusto kong maging comics illustrator since bata ako, yun yung dream ko. After nung completion ko nung college, yun yung first na ginawa ko talaga. Hinanap ko yung publication, Gasi publication. And would you believe, ang ginamit ko pang plates, pang sample ko nung that time, yung mga plates ko sa UST, yung mga hindi naman siya related dun sa comic. Kaya naalala ko, yung pinag-presentan ko nung time na yon, si Manny, ewan ko, Martinez ba yun? Yun, Martinez. Yeah. Sa kanya ako nagpakita naman at natawa siya kasi Love Life yun. Yes, Love Life. So nung pinakita ko yun, yung kanan natawa siya. Sabi niya, sir, hindi ganito yung kanan, hindi ganyan yung kailangan, hindi ganyan yung sample. Dapat ganito, pinakita niya sa akin yung comics. Kasi hindi ko alam kung ano yung kanan, kung ano yung gagamitin ko. Sige, ganito na lang. Bigyan kita ng sample, ng test. Okay, then i-illustrate mo yan, itong script na to, i-illustrate mo siya based dito sa mga nakikita mo dito sa comics. So, ganun din ako, since gusto ko talaga siyang gawin, nag-comics, imagine walang experience, walang nagturo sa akin kung paano ba yung paggawa ng comics. Yeah, paano yung format, bakit may mga box na gano'n. Mga sizes, balloon. Okay, so ginawa ko siya kartolina. Tapos, ko siguro nasa atin yung kanta, hilig natin, di ba? Katulad sinabi ko, bata pa ako, gusto ko talaga maging illustrator, comics illustrator. So nagawa ko siya based dun sa script na binigay sa akin, panel by panel, okay? Hindi ko na matanda, basta panel ko siya based dun sa story, based dun sa script. So, sample na pinakita sa'yo. Yeah, sa sample na pinakita sa akin. So nung, siguro ginawa ko siya 1 week siguro, bumalik ako sa publication, pinakita ko kay Manny. And luckily, pumasa ako. Ewan ko siguro naawa sa akin si Manny or hindi ko alam kung bakit kanya nagustuhan niya. So, by the time nang binigay niya sa akin, sinabi niya, okay, sige, pwede. Sige, bigyan kita ng script. First script, I remember. Okay? Siyempre, yun yung hindi mo makakalimutan yung mga unang sa'yo, yung mga unang trials na yun, yung iti-test yung capacity mo. So, nung binigay sa akin yung first script, katulad ng iba, ng mga beginner, akala ko that time, eto seriously, yung unang script na binigay sa akin, akala ko magkakakotse na ako. Akala ko yayaman na ako dun sa ito. Yes, yun na kagad yung thinker ko. Akala ko, magkakakotse na ako, tuwang-tuwa na ako. Pinalita ko na rin sa mga neighbors, sa mga tuwang-tuwa yung parents ko, mga kapatid ko. Kasi nung na-publish? Hindi pa, yung unang script pa lang. Hindi pa na-publish. Basta binalita ko lang na, ito na ako na ako, comics illustrator na ako. Yeah. And, yes, yung first na publish, hindi ko makakalimutan yun. Sobrang, yung magulang ko talaga sobrang proud sila na pinakita nila, nandun yung pangalan ko. Na-proud sila? Yes, na-proud sila. Okay. Pero, doon din yung realization na after nung script na to, yung next script, eto na, ayun na pala yung challenges kasi, ang dami mo palang dapat aralin pa. Mahaba pa yun. Yes, mahaba-haba pang kanyang journey. So, nakailang series ka noon, mga time na yun, hanggang from the beginning? Well, hindi pa naman talaga series, pa talaga, yung mga short story. So, until pinasa din ako ni Manny, pinakilala niya ako sa ibang mga editor, siguro dahil gusto rin niya akong tulungan dahil ayaw din niya sigurong
lagi na lang sa kanya ako lumalapit. Kasi alala ko ang script pala nung para pala siyang pagkain na di ba? Pag nabigyan ka ng script, parang buhay ka na kasi meron ka ng meron ka ng siguradong sisweldo. May source of income. Yeah, may source of income ka na. So, siguro yun din yung kaya in-introduce na ako ni Manny. So, nakilala ko na si Tess. Yes. Si Tess. Sa Love Affair. Love Affair, yeah. Alala ko. Si Selly. Yung namayapang si Selly. Si Beth. Pero ang typical na ginagawa mo nun is for love stories, di ba? Love stories, For yeah. love stories. Yeah. Bibihira yung mga horror pa nun kasi hindi bagay sa acting mo eh. Yeah, pero good thing may nagbigay din sa akin ako, nasubukan ko. binigyan ka ng Yeah, chance. maganda kasi ayoko rin yung masyadong puros malilinis na drawing. Correct. Sinubukan ko rin na mag-horror. Okay naman kasi natuto din akong kahit paano yung shading. Kasi pag sa horror kasi kailangan ma-shade yung mo, yung drawing, hindi siya malinis. So, yung pagpasok ko ngayon sa horror, nabigyan ako ng chance, naging opportunity yun para ma-introduce din ako sa ibang style, katulad ng fantasy. So pumasok si fantasy, nagtuloy-tuloy yun. Pumasok ako ngayon if I remember it right, kay Nancy Balasa. Sa Kay Nancy. Yes, Okay. oo. Pinasok ako hindi ko lang matandaan kung fantasy yung sa kanya. Until nagkaroon siya ng comics na mga love story. Yes. Naging regular na ako kay Nancy. Puros ako nang gumagawa ng cover niya. Naalala ko. Yeah, Dami puro ng cover niya. Yeah, oo. Hanggang sa napunta rin sa ST Comics. Dahil pagawa na. Puro mga cover na. Nag-ilang taong ka sa comics from the very start. Yeah. Nag-sample ka and then Yeah. at the end. Yeah. Up to 97. Natatanda, 95 talagang until year 95 talaga ko dyan. Kasi talagang sobrang ako lang yung time ko talaga nakadedicate sa comics na time. Then until 96 or 97, medyo naglalaylo na ako kasi parang paano ko ba naman to? Kasi parang dumating yung time na rin siguro na naghahanap ka na rin ng bago. Oo. Something new. Oo. Kasi parang, parang okay na ako dito. Meron na akong kahit paano, natutunan, marami na akong dito. What's next? Ano yung next goal ko? Okay, so yun yung kuman sa akin. And luckily, na-introduce sa akin yung animation. Siguro that time naghahanap ako ng trabaho. May nakita akong parang ads na naghahanap sila ng animator. Yes. Okay, parang ganun. And ang naging requirements lang that time, nabasa ko, classified ads pa yun eh. Ang requirements namin nila, marunong ka mag-drawing. That was 1997? 98 yan. 98 na. Yeah. 97 or 98, parang ganun. Yun. So nag-try ako. Tsaka pag wala ng comics nun. Yes, pwede. Yes, Oo, timing din. timing. Yeah, timing din, oo. Kasi, nung nag-try ako, naalala ko sa may yun eh, sa may, independent, small studio, animation studio na traditional paper pa yun eh. Paper light box yung gamit nila. So, nag-try ako, parang, sige, mag-try kang mag-drawing. Okay, pagkalawin mo to, imagine wala akong background sa animation. Basta ang sabi lang sa akin, itong girl na to, binigyan ako ng model, pagkalawin mo siya one by one, frame by frame, papunta dito. Inawakan niya yung book, itataas niya, babasahin niya. Medyo mabibigat nga lang itong tanong ko. Sure. Dahil alam na natin kung ano ang responsibility ng iyong posisyon. So, now I'm going to ask you questions about your experience and background and animation to get a better understanding of your specific skills. Okay. Para sa mga makakapanood nito, Yeah. mas maganda na malaman nila ang kahalagahan ng sagot mo as a creative person. So, at siyempre, una, mapunta tayo sa iyong career goals as a creative or animation director. Bago muna natin ang goals na yan, ano-ano mga pinagdaanan mo? Okay. Everything came easy to me. Okay? Yun yung ipinagpapasalamat ko sa comics industry. Okay? Dahil din,
naging napakadali lang sa akin na mapasok sa animation industry. Kasi that time, again, nung nagsimula ako or nag-apply ako as animator, na hindi ko alam na meron pa palang dapat akong daanan before maging animator. So, tinest lang ako, and the rest is history. Nakapasa ako. Sinimulan nila ako sa cleanup ID. Okay? Pero, yung pagiging cleanup ID ko, hindi rin ganun kahaba yung department na kung saan ako napunta. Kasi na-promote din ako kagad, siguro mga 6 months after na-promote ako as well, yun siguro yung pinagpapasalamat ko sa natin sa pinanggalingan natin sa comics, kasi nahasa talaga ako doon. And also, siguro yung ginamit kong medium, kasi nung time na comics illustrator tayo, hindi ako nag-pen, puro brush lang yung ginamit ko. Yes, I was to know. Yeah, oo. And doon nahasa yung strokes ko, napagaan yung kamay ko, napabilis, at yun yung tinuturo ko ngayon kasi yung looseness ng kamay natin, doon ko na-practice doon sa brush na yun, yung ginamit natin sa comics. So, again, babalik tayo sa pagiging cleanup ID, na-promote ako as model checker. Unfortunately, nung ipopromote na ako after ng model checking, siguro wala pang 3 months siguro, promote na ako ng director sa kanto Rainbow Animation. Ang pangalan ng director na yon na Korean, Kenny Wang, kay Rainbow Animation. Kinuha niya ako kagad na animator. Siguro mga 3 months lang ako sa 4 months, 5 months doon sa pagiging model checker. Unfortunately, nagsara yung studio, kaya naputol yung growth ko sana as animator. Pero that time, andun yung ko talaga, yung motivation ko na ang sarap maging animator. Nakapagpagalaw ka on your own. And yun nga lang, naputol. Ngayon, since naputol, wala akong alam na ibang gagawin. Wala naman na, that time parang konti na lang or wala na yung comics. So, syempre, since nakapag-build ka ng connection, mga kakilala sa department nyo, parang may nagsabi sa akin na nagtatanggap sila dito sa Imagination, dito sa Morato, Tomas Morato. Ang director nun si Sal Disunyo. I'm not sure kung kilala siya, pero ito yung Mr. ni Chuck Sunyo na... Yes. So, imagine, nag-apply ako doon as animator right away. Kahit hindi naman talaga na-train as animator sa Rainbow Animation. Kasi mga months lang, 2 months lang, nagsara na siya, 3 months. So, naputol. Actually, hindi ako na-train nung director. On my own lang, sa my understanding lang kung paano siya pinagagalaw. So, nag-try ako dito sa studio na to. Luckily, nakapasa ako. Even though hindi ako legit na animator. So, nakapasa ako. And nagtuloy-tuloy na yun, imagine. Doon sa kanya yun, natutunan ko na yung mga kung paano ipalo yung mga buntot, kung paano maglakad. Antique. Okay, yes, would you believe? Hindi ako duman, katulad sinabi ko, wala akong formal training as animator. Pero naging animator ako. Siguro dahil na rin sa, yung experience and yung passion mo, dahil gusto mo talagang matuto. Talagang masusundan mo talaga even though wala kang training. Then, may nalaman ako na nag-open dito sa Ortigas, Tech-Tite Ortigas. Ito yung parang studio na Southern Lights. Yun, nalala ko yan. Southern Lights. Yes. Imagine. From Rainbow, Southern Lights. Yes, napunta ko ng Southern Lights. Nalala ko mga yan. At dito ko na kuha sila June Diaz. Yes. Sinabi yata Thankful naman ako kay June Diaz kasi naka-recognize niya, no? Kundi dahil sa yun, di namin makikilala yung animation na yun dahil sinama ko sila nun Dahil that time kasi parang naghahanap din si Southern Lights ng mga artists pa, additional artists. So naisama ko sila at naging kasama ko sila doon sa studio na yun. At okay, nag-start ako as assistant nung director, Simon Roque. Okay, ginawa akong assistant.
Okay? Then, nung nag-resign siya, umalis siya, ako yung kinuha niyang kapalit niya. Yun na yung naging turning point ng career ko as animation director. Naging director ako. Dahil, ganun kabilis siya. Naalala ko that time, umaayaw ako. Ayaw ko kasi natatakot ako yung responsibility. Direk, baka hindi ko kaya. So, meron siyang sinabi sa akin na na-challenge ako. Ang sabi niya sa akin, paano ka makakatawid sa kabilang ilog o sa kabilang bakod kung hindi ka aakyat? Imagine, so parang nakon ako doon, na-realize ko, oo nga, no? Hindi naman ako forever na lang, na animator lang. Siyempre, may goal din ako. Okay? So, tinanggap ko yun. So, nung umalis siya, naging director ako for a meantime ng Southern Lights. And, imagine, pag naalala ko yung talaga natatawa ako. Naging director ako, pero hindi ko alam yung 12 principles of animation. Honestly, hindi ko alam na meron palang tinatawag na 12 principles of animation na sinusundan yung mga animator. And yet, nagko-call ako ng notes sa mga animator na hindi ko alam kung anong tawag doon. Yung pala, ang tawag nila doon sa mga ganun, anticipation, slow in, cushion, hindi ko alam. Basta nagko-correction lang ako sa gawa nila. Yun lang naman ang ginagawa mo. Oo, yun lang. Hindi ko alam na mayroong palang 12 principles of animation. Saka ko lang nalaman yung 12 principles of animation nung naging instructor ako ng animation. So, doon ko na-discover na paano ko ituturo sa mga bata itong animation. So, nag-research ako. Then, meron palang tinatawag na 12 principles of an animator for you to become an animator. So, nandyan yung squash and stretch, anticipation, everything, lahat, timing and spacing. So, yun, naituro ko dun sa mga bata na, imagine, nauna muna yung drawing bago ko natutunan yung fundamentals. Buti na agapan mo agad, no? Yan ang pag ko, isang malaking tulong din sa akin na nalaman ko rin yun. Pero, yung strange na agad dun is, hindi ako duman sa training. So, doon naniniwala talaga ako na kung gusto mo talaga yung ginagawa mo at meron kang talagang gustong ma-attain, makukuha mo talaga. Katulad sinabi ko, every thought we think is creating our future. Okay, nung bata ako, di ba, parang pinangarap ko maging comics illustrator. And nung nakagraduate ako ng college, yun yung una kong pinuntahan. Hinanap ko yung publication na yun. Yung GASI. So, natupad yung pangarap ko, maging comics illustrator. So, how long have you worked in animation industry now? Siguro nasa pa na ako ngayon. 2 decades? So, 2 decades na. 20 years. Grabe, haba na. So, kanina naisip ko, di ba, yung tanong na what is your greatest strength as a director now that you are a director? Siguro yung panlang, yung makapagpagalaw lang ako or makita ko lang yung makatakbo ko lang yung isang project na under my direction. Masaya na ako doon. And at the same time, yung naililid mo yung mga tao mo, kung paano yung tamang application, mga treatment, bonus na lang yung credit, yung makikita mo yung pangalan mo sa isang show. Tell me about the project that you are most proud of. Sa dami nun, ha? Sa dami nun. Pero marami ka naman siguro makikitang yes. nakaka-proud na ginawa mo. Proud ako dun sa unang project ko, sa yung naging yung masasabi kong full-fledged animator na or animation director na ako. Ito yung first digital animated feature film na produce ng Pilipinas. That time wala pang digital na ni-produce. Ito yung first. Ito yung Dayo. Yung Dayo, naalala ko. Dayo, oo. Pinalabas to, I think 2008. Okay? So, naging parte ako doon, naging animation director ako. Okay? Imagine from traditional, napunta ako sa digital. Okay? Grabe, ano? Nung pumunta ako doon, well, thankful ako doon sa co-director ko doon, si Tito Romero, kasi siya yung nag-invite sa akin doon para maging co-director niya. Kasi originally siya yung director, so naghanap siya ng kasama niya. So, naisama ko sa project na yun.
at na-introduce sa akin yung technology, yung digital. Ito yung Toon Boom Harmony, yung Toon Boom. So, how would you describe your personal animation style? Di ba, may kanya-kanyang style yan animator. Kumbaga, lumalabas yan yung style mo Hindi mo siya hinahanap or hindi mo siya hindi mo siya, well, pwede rin makatulong yan ng reference, pero eventually lalabas yung sarili mong style. I remember, kung mabalik lang tayo sa comics, yung mga naging inspiration ko or nakita kong maganda yung mga trabaho that time, nung time na yon, parang gustong-gusto ko yung trabaho ni Vincent Cua. Yes. So dito naman, nung naging animation director ako, ang naging inspiration ko lang siguro yung mga Disney, yung mga Disney, yung mga movement, ang lalambot, okay, paano nilang papagalaw yan, ang lalambot. So, yun yung naging inspiration ko, yung mga Disney style. So, I would say na nakapag-direct ako na similar din sa Disney style. So, ito, how do you approach developing a unique visual aesthetic for a project? Iba-ibang style ng project. Depende kasi sa client yan. So, hindi rin masusunod yung gusto mo kung ito yung nire-require ni show, ni project, or ni client. So, pag sinabi niyang gusto ko ganitong medyo may pagka-anime, so, susunod ka dun sa style. Pag sinabi naman niyang gusto ko may pagka-Warner Brothers style, yung medyo flexible, snappy, so susunod ka dun. Pag sinabi naman niya na medyo may limited style or medyo traditional style, susunod ka doon. Ayun. So, ito naman to sa part na to if I'm going to ask you a question, doon naman tayo sa technical skills and workflow. So, unang tanong is, what animation software are you most proficient in? Okay. I would say Toon Boom Harmony, kasi ito na talaga yung nakasanayan ko. After paper and pencil, ito yung first na natutunan ko, Harmony. Okay, then at ito ngayon yung nagagamit ko siya kasi naituturo ko siya, okay, at sa mga baguhan, mga animator, paano siya ginagamit. And bukod dun sa Toon Boom Harmony na yan, nag-expand yung ko into another style, yung mga ibang software like Storyboard Pro. Okay? So as director kasi, as animation director, hindi lang yung pagpapagalaw yung titignan mo, yung kabuuan ng film. At doon ko na-explore, since nagkaroon ako ng experience kung paano siya tumatakbo, yung pipeline, paano siya binubuo, mula pre-production, production, down to post-production. Doon pumasok sa akin yung subukan ko kayo mag-storyboard. Yun, okay? Again, walang nagturo sa akin, walang formal training sa storyboard. Pero dahil as animation director, sakop mo yun film kasi yun So, dapat naiintindihan mo lahat yung mga continuity nung mga shots, yung story flow. So, sinubukan kong mag-storyboard using a different program software. Ito yung Storyboard Pro. Then, sige, subukan kong mag-storyboard pro. Kaya lang, subukan kong mag-storyboard. Pero walang walang opportunity dito sa Philippines. Kasi wala namang nagpo-produce ng storyboard dito sa atin. Lahat to puros galing sa ibang bansa. Pag pinadala sa atin, meron ng storyboard, naka-animatic na siya. Sabi ko, sige, try ko nang mag-apply sa ibang bansa, online. Bam! Nakapasa ako. My first brown bag films. Okay? Doon ko nalaman na ang laki pala ng bayad ng storyboard as compared sa animation. Yeah. Kasi iba kasing skill yun, yung sa storyboard. Kasi film na yun Sa'yo na lang manggagaling yung wala siyang pinag-iba dun sa comics. Comics nga Yeah. Pag binasa ko yung script,
Yun na mismo. Dun sa, yun na mismo. Okay? So, ini-stop. Wala siyang pinag-iba dun sa ganun. Kaya ang laking tulong sa akin ng comics. Kasi, Nakakaya mo na eh. yeah, alam ko na kung paano siya nag-change angle. Yes. Okay, napunta siya sa ganitong sequence. Comics, lahat yan ng galing. Okay, so, yes, lucky. Lucky na nakapagawa ko sa Brown Bag Films. Ito, Brown Bag Films, malaking studio to sa ibang bansa. And after nung isang project na yun, binigyan pa ako ng ibang pang project na ibang show naman. So, mga Disney, mga Warner, mga ganun, mga style. So, nakon ko siya na-explore ko yung storyboarding area bukod sa pag-animate and pag-direct. So, how do you keep up with the latest trends in the industry? Yeah, okay. Well, ang bilis kasi ng transition, ang bilis ng pagpapalit ng mga software, mga program. So, yes, so nag-upgrade. So, kung ako payo ko sa mga kasama ko sa industry, kung nasa kayo, digital kayo na platform, lagi rin kayo magka-upgrade. Dapat i-upgrade nyo din yung sarili nyo para hindi kayo mapag-iwanan. Okay? So, continue siya. Wala na tayong magagawa kasi kung na tayo digital age na tayo Yes. So dapat sumasabay ka dun sa agos ng panahon. Otherwise, you will be left alone kung hindi ka sasabay. Mauna tayo sa leadership project management since nandun ka na sa management eh. How do you motivate and inspire your animation team to achieve high quality work? Well, kailangan maging magpit ka kasi kailangan, hindi kasi pwedeng ang isipin na lang ng artist gawa para pera kagad. Correct. Hindi pwedeng ganun. Okay? Ako nagsimula din naman ako sa ganun na hindi ko, alam niyo guys, darating sa inyo yan yung kita na yan. Okay? Basta ang importante ko nila na yung kung paano nyo mapaganda yung trabaho nyo. Exactly. Susunod na lang yun. Yeah, susunod na lang yun. Pagka okay ka na at kaya mo na, makikita niyo yung pacing ng kanyo yung progress niyo Aba, bumibilis ka. Okay, hindi ka na yung pati pong binibilisan mo for the sake of money. Pero yes, nabibilisan mo, pero may quality. Okay, so dapat ganun yung thinking nyo, hindi laging yung output-based time. Right? So, how do you manage tight deadlines and adjust to unexpected changes during production? Part of kanyon, pag nasanay ka na, pag nasa industry ka na, kasama na yan sa sistema, sa process, yung hindi naman laging take 1 yung gawa mo. Correct. Hindi naman laging take 2, take 3. Okay? Siguro dahil naging traditional animator ako, nasanay ako na napipix up ako noon. Umaabot ng 10 takes. Okay, imagine, back and forth yung trabaho mo, pero hindi ko tinake yun as, yung para hindi ka na magpatuloy, ma-disappoint ka. Nakatulong sa akin yun kasi ang dami kong natutunan doon sa mga mistakes na yun, kung paano ka tinuruan ng director mo. So yun yung nagamit ko nung naging director din ako, yun din yung ngayon yung tinutulong ko sa mga baguhan na, kailangang sumunod ka, hindi pwedeng tama laging gawa mo. Siyempre, pwede sa'yo, tama. Pero dahil meron tayong standard na sinusunod based dun sa requirement ng client. So, of course, mas alam ko kung ano yung tama para dun sa project. So, speaking of baguhan, what is your advice to young creatives? Keep on learning. Maging humble kayo. Okay? Huwag kayong makukontento sa kung ano yung ginagawa nyo ngayon o kung ano yung itsura ng gawa nyo. Yep. Otherwise, wala kayong growth. Kung okay ka na, masaya ka na dun sa ginagawa mo, or may mga beginners na hindi tumatanggap ng rejection. Parang gusto nila laging tama lagi yung gawa nila. Gusto nila parang parang na-humiliate sila pagka pinipix up mo or criticize yung gawa nila. In the first place, para sa kanila yun So kung paano tayo nagsimula noon, kung paano criticize yung gawa natin, doon tayo nakubog doon tayo na natuto. Doon tayo
na-improve kung paano natin na-improve yung trabaho na. So hopefully yung mga beginners, yung mga upcoming artists, mga aspiring artists, dapat i-take nila yan as challenge or learning kasi sila din ang makikinabang doon. So keep on learning, guys. Huwag kayong makukontento dun sa kung ano yung kanila ngayon. Dapat may progress kayo, may growth kayo. Ngayon, sino itong mga taong gusto mong pasalamatan? Ay, madami. Okay? Of course, first, yung humble beginning ko as comics illustrator. Of course, yung mga editor natin. At mga naging editor natin, you know, may utang na loob ako lahat dyan kasi kung isa kanila, of course, hindi ako mapapractice, hindi ako, you know, kasi nga naging ticket ko yan para makapasok sa animation industry So, of course, sa kanila galing yan yung mga editor natin. And most especially, Nancy Balasan. Yun. Of course. Kasi siya yung talagang sa akin yung full support talaga na halos hindi na ako makatulog sa dami ng script na binibigay sa akin ng time na yun. Okay, then, sa animation naman, sa animation industry, nagsimula ako, of course, kila Juan Roque, okay, yung director nun, sa Southern Lights. Ito yung sa Tech-Type Building. Kasi kung di dahil sa kanya, hindi ako tawid from animator para maging animation director. So, siya yung dahilan kung bakit naging animation director ako. And yung mga naging, yung mga director na nakasama ko na nakatulong sa group ko, of course, Salvi Sonyo, Rick Hamlin, yan, yung mga naging supportive sa akin that time na yung mga director na yan. Sila Tony Tolipano, okay, Arvin Ramos, yan. Kaya ako natuto nahubog nahasa sa pag-aaral. Then, pagdating naman sa yung mga production or mga studio owner, of course, number one sa akin, si Jesse Lasapen. Kay Jesse Lasaten, ito yung musical scorer ng ABS-CBN, mga kwan nila, ng mga teleserye, siya yung musical director. So, siya yung sumuport sa akin, siya yung sa Dayo, siya yung producer ng Dayo, along with my co-director si Tito Romero na tumulong din sa akin para maipakilala ako kay Jesse Lasaten. So, ang laki ng utang na loob ko kay Jesse kasi hindi dahil sa Dayo na yan, sa film na yan, hindi ako makakarating ngayon kung ano man yung narating ko ngayon. And right now, continuous yung yung mga blessings, yung mga sumusuporta sa akin, like sa currently si Rene de Guzman, itong isa sa mga boss ng Toon City, along with Mix Del Rosario. Ayan, sila yung mga sumusupport sa akin ngayon. Ang laking pasasalamat ko kasi hindi ako nawawala sa industry, sa circulation, sa limelight na dahil sa kanila. Okay? And of course, si IIT, yung school. Okay? Kasi Academy, yan yung mga school na kung saan nagturo ako, kung saan I was able to share my skills, my animation skills para sa mga students, sa mga aspiring animators. Kundi dahil sa mga school na yan, hindi ko rin matuturuan yung mga bata. And of course, siyempre, papasalamat ako sa ating kaibigan, si Thundercats Joe. Okay? So, guys, please follow his channel, Thundercats Joe. Like and subscribe sa kanyang channel. Thank you, guys.